Paulo, nawalan nga ba ng gana dahil sa pamimirata ng kanilang pinaghirapang serye? Samot-saring balita nga ang kumakalat sa social media. Ang pagiging matamlay daw at wala raw kagana-gana ng kapamilya aktor at isa sa bida ng The Alibay series na si Paolo Avellino. Ito daw ay nag-ugat ng ipalabas ang kanilang first 2 episode noong November 7, 2025, Friday, kung saan may mga lumabas na pirated copy kaya naman laking dismaya ng aktor. Isang nakakagulat at nakakabahalang balita ang kumakalat sa mundo ng Filipino entertainment. Ang pangunahing producer, isa sa mga utak at isa sa pinakaaktibong tagahanga at tagapangalaga ng critically acclaimed na Kim Pao at The Alibay series na si Paulo ay lubusan ng nawala ng gana. Ang sanhi, isang matinding dagot at walang galang mula sa lumalalang isyu ng piracy, ang illegal na pagpapakalat at pag-upload ng kanilang pinaghirapang obra, maestra sa iba't ibang sulok ng social media at mga hindi autorisadong platform. Hindi nalingid sa kaalaman ng publiko ang pahayag ni Ms. Cory na nagbigay diin sa kasalukuyang nararamdaman ni Pao. Hindi lamang ito simpleng pagkadismaya. Ito ay isang malalim at personal na pagkabigo na nag-ugat sa pagiging hands-on ni Pao sa proyekto. Ayon sa mga chika at kumpirmasyon, si Pao ay hindi lamang isang artista o pangalan. Isa siyang vital na bahagi ng production. Ang kanyang pagod, puyat at emosyonal na pamumuhunan ay hindi matutumbasan ng pera. Kaya naman ang pagkalat ng mga episode sa Prime na dapat ay may bayad at eksklusibo ay itinuring niyang kawalang galang sa kanyang sining at propesyon. Napiko na nga talaga ang malinaw na damdaming kumakalat. Ang puso at dugo sa obra maestra ang paggawa ng isang pelikula or serye tulad ng Kim Pao at The Alibay series ay hindi lamang basta shooting at pag-edit. Ito ay isang proseso ng paglikha na nangangailangan ng daan-daang tao, bilyon-bilyong halaga ng puhunan at libu-libong oras ng pag-iisip, pagpaplano at pagpapatupad. Ang bawat eksena, bawat linya at bawat frame ay resulta ng sakripisyo. Ayon sa mga detalye, ang pagod at puyat ng buong cast at crew ay hindi biro. Si Pao bilang bahagi ng produksyon ay nakita mismo ang sakripisyo ng bawat isa. Ang Kim Pao ay hindi binuo lamang para magbigay aliw, kundi para maging isang masterpiece na may pagmamalaki ng industriya ng Pilipinas. Ang pirata sa kabilang banda ay kumukuha sa obrang ito at ipinamimigay ng walang pahintulot. Tulad ng isang magnanakaw sa gabi na nagnanakaw ng pinakamamahal na alahas. Ang pinakamalaking takot sa industriya ang pinsalang dulot ng piracy sa economy ng produksyon. Sa kaalaman ng lahat, ang pelikula or serye ay dapat mag-boom at kumita para mabawi ang lahat ng expenses at para magbigay ng trabaho sa maraming tao. Kung hindi kikita ang Kim Pao at The Alibay series dahil sa illegal na pag-upload ng mga episodes, sayang ang lahat ng inila ang puhunan. Hindi lang ang mga malalaking kumpanya ang naapektuhan dito. Mas maraming tao ang masusugatan. Ang mga cameraman, director, caterer, driver, crew members at mga nasa likod ng kamera. Marami sa kanila ay umaasa sa tagumpay ng serye para sa kanilang susunod na trabaho at kabuhayan. Kapag nawala ang kita, ang susunod na proyekto ay mahihirapang makakuha ng pondo at maraming Pilipino ang mawawala ng hanap buhay. Ang galit ni Pao ay kumakatawan sa galit at takot ng libu-libong umaasa sa industriya. Ang kanyang pakiusap na itigil ang pagpapakalat o pag-upload ng mga episodes sa Prime ay isang direktang apela para sa katarungan at respeto.
si Miss Cory at ang pagtatanggol ni Pao ang pagpapalabas sa publiko ni Miss Cory upang magsalita tungkol sa kawalanggana ni Pao ay nagpapakita ng kalubhaan ng sitwasyon. Ito ay nagpapatunay na ang isyu ay hindi na may tatago at kailangan na ng seryosong aksyon. Mula sa mga komento ng publiko, marami ang sumusuporta kay Pao. Sabi nga nila may karapatan naman si Pao na magdemand at normal na magalit. Kahit sino ay makakaramdam ng pagkainis o pikon kung ang pinaghirapan niya ay ikakalat ng walang bayad at walang respeto. Iba sana kung ito ay mga larawan o mga trailer lamang para maengganyo ang iba na manood. Pero ang ina-upload lahat ng series ay ibang usapan na at isang malinaw na paglabag. Ang issue ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa respeto. Respeto sa proseso ng sining, respeto sa copyright, respeto sa mga Pilipinong manggagawa na nagbibigay ng kanilang kaluluwa sa Kim Pao at sa Alibay series. Ang kinabukasan ng Kim Pao at ang pakiusap sa madla. Sa gitna ng krisis na ito, ang mga bumubuo ng The Alibay series ay patuloy na nagtatrabaho. Tuloy-tuloy itong gumaganda, subalit ang panganib na masira ng kahit sino man ang kanilang gawa ay magiging mas malaki. Ang mensahe ay malinaw at direkta. Dapat manood o dapat sa Prime manood at mag-subscribe. Ito ang tanging paraan para ipakita natin ang ating suporta, hindi lang kay Pao kundi sa buong creative at production team. Ang bawat subscription at bawat legal na pagtingin ay isang boto ng tiwala at respeto na nagsasabing pinapahalagahan namin ang inyong sining at aming sinusuportahan ang inyong pagod. Ang mahalaga sa management ng Kim Pao at sa buong industriya ay sana maayos pa ito. Muli pakiusap, respetuhin ang Kim Pao. Respetuhin ang mga Pilipinong artista at producer. Huwag hayaang mawala ang gana ng mga taong nagbibigay kulay at buhay sa ating entertainment industry. Ano ang ating gagawin? Ang desisyon ay nasa kamay ng manonood. Handa ka na bang maging bahagi ng problema o maging boses ng solusyon? Anyway, hindi naman natin talaga masisi si Pao kung sumama ang loob at madismiya dahil pagod, puyat at pagsasakripisyo ang ginawa nila para lang makapagbigay sila ng napakagandang serye. Kaya sa mga tao dyan, doon tayo sa legal manood para naman maging worth it ang sakripisyo at pagod ng buong creative team. Hope you enjoyed. Please subscribe for more info.